Hello buddies, this is Chris Sniper 8121. Dahil naka free time, gagawa ko ngayon ng video lecture about benchmarker secrets. So hoping makatulong ito sa mga fellow hunters natin. So taglist na lang ang salita ko para maintindihan ng both foreign at Filipinos treasure hunters. So again, itong compass natin, geologic compass. Tingnan yung rotation, dapat palaging naka-jonor tayo. Okay, so previously pinag-usapan natin tong benchmarker secrets. So dito nilagay ko ang common benchmark na makikita sa Imperial Japanese Army Camp or Garrison. So mayroon akong 10 isinulat dito. Number 1, flagpole of Imperial Japanese Army, na mostly andyan talaga pag may dating kampo during World War II. Number 2, boundary marker. 3, Old Mohon. 4, Old Well. Number 5, waterfalls. Number 6, old buildings. Gabaldon Building, Old School, old churches, etc. Number 7, old tree, mga century tree. Number 8, big boulder marker, yung mga malaking bato sa site na hindi talaga ma-move o magalaw kahit ilang century. Number 9, caves, mga yungib, lalo na pag ang cave is facing east. Then number 10, open tunnels, mga tunnel na ginawa talaga ng AIJA during their stay dito sa Pilipinas. Marami na kaming napasukan na mga ganyan. At yun nga, yun ang benchmark sa isang kampo ng AIJA. Then, itong pangalawa is very complicated kasi tinatawag natin itong elemental benchmark. Tapos ang positioning nito ay nakaayon sa 8 direksyon sa compass, both major and minor trigrams, both green degrees and white degrees na compass directions. Ito, diniretso lang natin. Code 1 is water element, code 2 is center or earth element, code 3 wood element, code 4 wood element. Then ang code 5 ay palaging balancer yan or earth element. Yan ang pinaka-sentro or tinatawag nating center point. Then code 6 is metal element, code 7 is metal element, code 8 is another earth element or center. Then code 9 is fire element. So tingnan nyo dito sa elemental marker kasi itong mga marker na to ay makikita sa both terrain and water courses. Ibig kong sabihin, makikita to mostly sa mountain formations. Example sa water element, ganito ang formation ng bundok. Tapos itong mga slash na bundok, nakita nyo yung mga bundok na mapaganon, may slash, yan ang mga wood element. Tapos itong metal element, mga bundok na paganon ang forma. Tapos itong fire element, ganon ang forma ng bundok. So tingnan nyo, pansinin nyo, nag-iisang water element due north, nag-iisang fire element due south, dalawang wood element east at saka southeast, dalawang metal element northwest saka west. So itong mga elemental marker na to, makonsider natin na benchmark pag makikita natin ito mostly sa water courses, sa creek or sa river na nakaukit sa mga big boulder or kahit nakaukit sa malaking puno or formation ng mga rock formations.
Kaya medyo complicated to, pero explain natin to maigi sooner. Paano ma-derive at malaman natin na genuine benchmark ang mga elemental na makikita sa isang Imperial Japanese Army garrison. Okay, so siguro alam nyo na ang mga benchmarker. At marami pa. So yan lang muna ang pansinin natin ngayon. Ang mga pinaka-basic. Okay. Ito, nagawan ko ng sketch map. At saka ang unang example natin na benchmark ay ang Japanese flagpole, na mostly ito yung hinahanap ko pag malaman kong dating kampo ng Hapon ang area. So ito yung mga subtopics natin dati: how to identify benchmark, then benchmark with deposit, benchmark as the primary fulcrum point, then benchmark is the basis of triangulation, and documentations of recoveries sa mga benchmarker. Okay, pagmasdan nyo muna mabuti at saka ko explain. Okay, so dito tayo. Ang benchmarker natin ngayon ay Imperial Japanese Army flagpole during World War II, or previously, kasi may mga advance party ang AIJA, nandito na wala pang giyera dati. Naka-plaster na sila ng mga layout para sa treasure burial. Okay, may pattern ito eh. So tinatawag nating 357 pattern, kasi sa tinuturo sa amin mayroong 45 patterns. So dahan-dahanin natin at isa-isahin. So dapat ganito ang orientation sa pag-remap. Palaging naka-due north, cross position. So ito ngayon ang sitwasyon ng site. So pagpunta mo ng site, tapos andyan pa ang flagpole, ang spot ng flagpole. So yan, impromptu, eksakto, yan talaga ang benchmarker ng kampo. Mostly nitong flagpole andyan sa mataas na area o terrain ng bundok, elevated, tapos medyo naka-flat sa gitna. Pag sa mga school naman, nasa plain lang. So depende sa location ng flagpole nila. Tapos ngayon, kung tingnan natin ang structure ng flagpole, ito, semento ito. Ito yung base niya. Tapos may pole yan na metal. Tapos dito ang national flag ng Japan. Tinatawag natin na rising sun. Itong pole niya is metal. Tapos ito yung terrain. Medyo bundok ang terrain natin dito. So diretso na tayo. Kasi nasa Giririn degrees ang code 3 at code 7. So hanggang 50 meters ang paghagilap mo dyan ng coordinate markers. Dito din hanggang 50 meters ang paghagilap mo ng coordinate markers. Tapos itong benchmarker natin, ito yung pinaka fulcrum point natin na basis din ng triangulation. Ayan. Okay, dahil 357 pattern ito code 3, code 5 center or balancers code, din code 7 due west. Code 3 pala is due east, kasi dyan ang rising sun, sisikat. Tapos doon sa metal, code 7 due west, doon lulubog ang araw. So sa mga documentation na nakakuha, may tatlong spot, iba-ibang nakuhaan nila. May nakakuha mismo diretso sa gitna ng flagpole na items. May nakakuha sa due east or sa code 3 na items. May nakakuha din ng items dito sa due west, mostly mga drums. Saka may mga laman na precious metals.
Tapos, ang pag-remap mo nito, kasi ito yung fulcrum point natin, tingnan natin dito ang bearing niya pag may makita kang coordinate marker. Example, ito coordinate marker sa southwest. Okay. Ito naman, naka-bearing siya, 45 degrees. Tapos tingnan mo din 45 degrees niya dito, from BM to CM, dito sa puno. Southeast to, 135 degrees. Example, may puno dito na Old Century Tree. So, consider siya natin na coordinate marker, Century Tree City. Okay. So, tapos, nagka-align ito. Itong tinatawag natin na east-west alignment of triangulation. So, yan na ang flagpole ang basis of triangulation. Okay. Minsan, may makita kayong mga bato na puti na malapit sa flagpole na naka-bearing or naka-align mismo na may sulat ng Japanese general. Example sa Visayas, nakita namin General Suzuki ang general. Okay? So, hope buddies maintindihan nyo ito maigi dahil napaka-importante nito. Ngayon, pag nakuha na natin ang triangulation, marami pa yung scatter deposit basta may flagpole sa paligid. Example, dito ka naman, ang puno naman ang nasa mother code ang gagawin mong bearing point para sa iba pang mga targets. At itong big boulder, pwede mong gawin siyang bearing points para sa iba pang mga targets within the perimeter sa kampo. Mostly, minimum lang niya is 1 hectare. 1 hectare lang sa paligid. Okay, ito lang muna as of now buddies. At hope ma-apply nyo ito sa inyong mga site na mayroong benchmarker na Japanese flagpole. Bansai and happy hunting. Again, this is Chris Sniper. Don't forget to like my videos and subscribe my channel.